he will be yours. He will always belong to you. Okay? Sa akin pala na, wala po kayong problema. What's happening now is normal. Diba? Kasi it's not going to be everyday naman. You tend to discover something pero Papa, with relevance. Nung bago pa lang kami, in 5 months, Opo. halos araw-araw, sinasabihan niya ako nung mahal niya ako. Bakit ngayon? It doesn't necessary din po na hindi niya sinasabi, hindi niya na nararamdaman. Sa bagay, kasi po ma'am, kung gusto niyo po siya na kung gusto niyo po siya, yun pala, sinusurprise ka pala eh. Oo, pero Papa Jack, hindi ko kasi nakasanayan yung yung hindi niya ako I love you ng 3 weeks na. Oo. Kasi kung kaya parang bigla akong napaka-unusual. Tapos isang araw na lang, nung weekend, nag-dive siya nang wala ako. Hindi niya ako sinama. Nag-dive? Nag-dive. Nag-dive Scuba po? diving. Akala ko anong dive. Oh my God. Kaya, talagang sama ng loob ko talaga. Naaway ko talaga siya nung araw na yon. Tapos nagalit siya sa akin dahil napaka-late daw na bagay. Kasi nung Friday kasi mayroon akong pinuntahan din na ibang lugar. So hindi ko siya sinama. Tapos ngayon sabi niya sa akin, nga namang nasa bahay lang ako, hihintayin kita ng hanggang sa dumating ka. Sabi niya sa akin, ako uupo lang sa bahay at hihintayin ka, ganyan. Yung bang gusto mo? Sabi niya sa akin. Tama naman. Parang naman ako. Alright. Kasi Papa Jack, sabi ko sa kanya, in 7 months na relasyon natin, ngayon lang nangyari na hindi mo ako sinama sa paglabas mo ng weekend. Ayun, niiwan ka. So napaka very unusual talaga. Bakit ganoon? Sige po. Hindi ko po alam ba't gano'n. Kaya nagtataka ako, baka ako Mimiya, hindi na niya ako mahal. Tapos hindi na rin niya ako sinasabihan na I love you. Kaya parang, na ako. Well, kung talaga mag-iisip ko tayo ng marami at magiging malisyoso tayo, pwede natin sabihin ngayong gabi na hindi ka na niya mahal, di ba ba? Opo. Pero ayoko pong dumating sa punto na magsabi ako lang hindi ka niya mahal, ang hindi ko naman sigurado. Kasi hanggat di niya sinasabi, assumption lang lahat ng nararamdaman mo, tama? Ganito, siguro nasanay ka lang sa umpisa na lagi kang kasama sa mga lakad niya. Opo? Oo, opo. Kasi ang totoo niya, mga kaibigan, kahit di pa ako nakatira sa ibang bansa, ang mga Pinoy klingi po talaga tayo. Hindi tayo parang ibang nation, di ba? Ang ibang nation, di sila klingi. Tayo, klingi talaga tayo, di ba? Oo nga. Tayo yung maangkla eh. Yung lagi tayo nakaangkla, pag nalalakad, gusto natin nakakapit tayo. Di ba? Tayo yung gano'n. Kasi tayo mga Pinoy, may emosyon tayo. Hindi ko po alam kung ito ay differences ng kultura ng paglaki ninyo. Di ba? Siyempre, ang panliligaw po sa umpisa nagaganap yan eh. Hindi ibig sabihin, hindi ka sinasama sa kanyang mga lakad, di ka na mahal. Kasi naniniwala po ako kahit anong mangyari, kahit gano'ng katagal tumagal ng relasyon ninyo, magkaibang tao pa rin kayo. Hindi pa rin nakadepende sa iyo yung saya na pwede niya makuha sa mga bagay na gusto niyang gawin. Ang ibig ko po sabihin, yung bang pag-scuba diving na yun, ma'am, yan ba ay bagay na gusto mo rin gawin? O gusto mo lang gawin kasi kasama siya? Nung Eid, sabi niya sa akin, kung gusto ko raw, namimiss na raw niyang mag-dive. So sabi ko, sige, mag-dive tayo maybe next weekend kasi sabi ko, marami tayong gagawin ngayong weekend. So nung next weekend na, naman kami, nag-desert safari kami. Wow, social yung sumasakay po na kayo ng 4x4? Opo. Tapos mabilis yung takbo? Tapos nag-kayaking pa kami. Nung nag-kayaking kami nung Friday. O kayaking saan po? Saan? Anong falls po ito? Anong... Dito lang po, hindi naman po kagandahan yung mangrove dito sa Abu Dhabi. Wala naman po nakikita. Maganda po yung mangrove dyan, ha? Hindi ko pa napuntahan yan. Meron din sa Cavite, mangrove. Ayan mo, papadalang kita ng camel para makarating ka rito. Opo, lagyan niyo po ng lagyan niyo na po ng kwala para walang kwala dyan, ha? Hindi na yung dito ka, Papa Jack. Sa pala yung Australia. Oo. Camel lang meron. Ayan. Okay, ganito, ma'am. I guess the best way to deal with your problem right now is to be honest to him. Pero feeling ko kasi, pag ako nilalagay ko po yung sarili ko sa sitwasyon niya, parang whatever you're feeling right now is not alarming para erase sa kanya. Ayoko po kasi na dumating yung sa impression ng boyfriend mo na masyado kang OA. Diba? Oo. Na baka man pag sinabi mo sa kanya, alam mo, hindi mo na ako sinasabi na I love you. Alam mo, hindi mo na ako sinasama sa weekend. Hindi po, hindi mo na ganito. Kasi ma'am, yun nga po, yung pagkakaroon po kasi ng partners should not be an obligation. Di ba?
Opo. Not even a responsibility. Diba? It should be a joyful belonging. Naks, ganda yan. Sa'yo, Ching, ha? Dapat ganun po, masaya kang ginagawa. Diba? Kahit walang sabihin sa'yo, nagawin ito, gagawin mo kasi yun talaga yun eh. Diba? Oo. Opo. Naintindihan niyo po. Kung ako po, ma'am, ganito gawin natin. Kung may mga bagay na nakakaligtaan na mangyari sa relasyon ninyo, ikaw na po mag-initiate. Wag na kayo mag-antayan na, hindi niya ako tinetext ngayon, ha? Mag-aantay ako hanggang bukas. Pag hindi niya ako tinext, bibilahan kailang araw to. Wag ganun, ma'am. Pag hindi ka tinext maghapon, total naalala mo naman, ba't kailangan ko mag-antay-antay ka pa? Ikaw na mag-text. If you want him to be that person you want to grow old with, teach him on how to be that person. Ikaw magtuturo sa kanya niyan. Okay po? Kung gusto mo siya maging clingy, turuan mo siya. And you have a lifetime to do that. If you plan to grow old with this person, then you have a lifetime to do that. Palilit na bagay po ito, ma'am eh. I mean, this should not bother this should not bother you. Oo nga, Papa Jack, pero ang naano ko kasi, parang nararamdaman ko kasi na parang nawawala na siya ng interest or ano. Ma'am, 3 weeks lang po parang yan eh. nababago na yung pagmamahal niya sa akin kasi bakit nagkakagano na siya. Parang, alam mo yun. Kaya nababatter ako. Parang wala ka mong tiwala sa ganda mo. Di ba, Ceylon? 3 linggo pa lang po eh. Di ba? Kasi ma'am, ako feeling ko wala namang problema eh. Siguro masyado ka lang po nakafocus sa kanya na ang sentro ng buhay mo siya. Di ba? Opo. Ay, may nag-text dito, basahin ko lang mo para sa'yo, ha? Okay. Papa Jack, tell your caller to ask the guy directly if he still loves her. Americans would be more direct. Well, I do not recommend that ngayon. It's too soon pero Papa Jack, It's too soon. tinanong ko siya nung isang araw. Ano sabi niya? Nung nag-away kami. Sabi niya, oo naman. Uy, naman pala, mami. You have to take his words for it. Diba? Ang pagmamahal po, kung naniniwala ako na walang kailangang kontrata, proof of purchase, walang kailangang deed of sale, walang ganyan yan. You have to believe sa salita ng partner mo. Diba? Kailangan maniwala ka. Kailangan paniwalaan mo po yung salita niya. Sometimes, even if all the signs are pointing to a different direction, you have to believe your partner. If all the signs are pointing right and he says left, you have to believe. Kasi love is magical. You believe for no reason at all, without any reason at all. You have to believe. Because that's love. Huwag mo pong hanapan ng ebidensya, ng kahit ano. You have to trust your heart. Diba? Wag mo munang gawing big deal ito, ma'am. Sorry po, nagiging malalim yung diskusyon natin. Ang pinag-uusapan lang naman, atensyon. Kasi ang nakakainis po na part, hindi ka tinext ng unang araw, nag-antay ka pa ng another 2 days para obserbahan kung titext niya o hindi. Bakit di ka na unang nag-text? Bakit aantay mo? Jack, 1 week. Hindi po sa Kalabaw. Hindi po sa Aba, kilala mo yung Kalabaw ko, ha? Siyempre naman, Papa Jack, araw-araw nga, gabi-gabi nga ako nakikinig. Naabot nga ako ng alas 7 dito sa opisina dahil sa pakinig sa'yo. Salamat po. Ganito pa 5:30 lang, uwian na ako eh. Ganito, Ma'am Raquel. Opo. Never ever be the reason na never ever let yourself be the reason for your partner to commit mistakes. Tagalogin ka po, ha? Opo. Huwag mong hayaan ikaw ang maging dahilan na magkamali yung partner mo. Yung ginawa mo, hinahayaan mo siya magkaroon ng pagkakamali. Where in fact, dapat wala namang pagkakamali. Hinayaan mo na humaba yung araw na wala kayong usapan, hindi ka nag-text para lumabas na meron siyang pagkukulang. Pero let's think it the other way. Kung halimbawa on the second day, nag-text ka na. Nag-reply siya. Hindi malamang, wala nang 7 araw na issue dito. May issue ka rin kasi. Kakainis ka. Hindi kasi, Papa Jack, iba nga kasi nakasanayan ko. Kaya parang hinahanap ko yun. Ma'am, nakasanayan mo. This is only 7 months. Ilan taon na po siya? 44 po. 44. Nabuhay siya ng 43 years, hindi ka niya kilala. Diba? You don't know his ways. You don't know him. Diba? You don't know his ways. You have to teach him on how to learn your ways. You've known this guy for only 7 months. Pero isinanay niya ako sa 6 months na. Babala ka, tigas ng ulo mo. Alam mo yun. Kaya mo makinig. Eh, sinasabi ko lang sa'yo, Papa Jack, na sinanay niya ako ng 6 months na gano'n na araw-araw nagde-text siya, I love you niya ako. Ma'am Raquel. Oh. Ako nagiging bias na ako, ha?
I am trying to advise you from a guy's perspective.